Amen. 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 All right, I believe we're still excited for the preaching. Amen. All right, let's open our Bibles, please, so that we can follow our time. Psalm 145, verse number 20. Psalm 145, verse number 20. And this is a great passage na dapat po natin muling pagbulay-bulayan so that once again ay makilala natin kung anong Diyos meron tayo. Amen. Psalm 145, verse number 20. If you're there, say aloud, amen. All right, the Bible says, the Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for this time na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat muli, Panginoon, na kami po ay biniyayaan niyo ng pagkakataon na lumago sa inyong salita. Thank you for the great Sunday school lesson, O God. And thank you, O God, for the teaching that our pastor gave to us a while ago on giving, O God. At ganoon din po, Panginoon, sa oras po na ito. Thank you for the choir. Thank you for the specials, O God. And as of this time, O God, nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po pangunahan ang bawat isa po sa amin. Give us the right attitude towards the preaching. And the Holy Spirit continue to make me a blessing to your people, O God. This is not my message, O God. This is your message. And I'm just a courier of your word, O God. Please give us all, O God, the right attitude on receiving your message, O God, spiritually and not emotionally, O God. I'm asking you to please empower us with your wisdom, knowledge, and understanding. All the glory belongs to you only, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Now, brethren, this passage is a great passage na dapat po nating muling matandaan at ilagay sa ating pong mga isipan. And on this passage, nabasa po natin dito on the very first part of this passage, it is very clear kung ano yung isa sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin that nakailangan natin muling sariwain sa atin pong mga sarili. Sabi po ng Biblia dito, the Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. But I want you first to understand and to see once again, brethren, that the situation, there are certain situations in our life that it seems hard for us to understand, and there are times that people end up with some questions in life. May mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na maaaring nahihirapan tayong unawain, kaya dumarating tayo sa pagkakataon na tayo po'y nagkakaroon ng katanungan sa ating kaisipan. But the truth of the matter is that the only reasons why we are having questions in our life belong on these 5 statements, mga kapatid. These are not the points, pero ito pong 5 statements na bibigyan ko po sa inyo ngayon as part of introduction is the reason or reasons kung bakit minsan or hindi minsan, or sabihin na natin na madalas, or let's just say kung bakit nagkakaroon ng katanungan ang tao sa buhay po nila. First statement is because of the reason people doesn't involve God in their lives. Kung bakit may katanungan tayo sa buhay, siyasatin nating maigi, baka hindi involve ang Diyos sa buhay po natin. Secondly, people are ignorant with God's ways. You see, that's one of the saddest truth, brethren, na marami po sa tao ngayon na nakapaligid po sa atin that are unchurched people, or they are of a different faith, or they just profess to know God, but the truth is they are ignorant of God's ways. And the third reasons, when it comes to us as Christians, brethren, the third reason kung bakit may katanungan tayo sa buhay po natin, as Christians, we doesn't fully know our God. Hindi natin ganun kakilala yung Diyos po natin. And the fourth reason, Christians doesn't choose God's ways. Kanina sabi ko po, people are ignorant of God's ways. Because sila yung tinutukoy ko ay yung mga tao na hindi nakakatanggap ng tinatanggap po natin. And this time, one of the reasons naman for the Christians kung bakit minsan may tanong ang mga Kristiyano, it's because hindi naman natin pinipili
yung pamamaraan ng Diyos. The fifth one is that Christians are not just we didn't choose it, but there are times that we are passive in God's ways. Kaya mga kapatid, ano nangyayari? When something happens in our life, instead of looking back once again to God or siyasatin muli ang ating pong mga sarili, ang unang-unang nangyayari po sa atin ay nagkakaroon tayo ng katanungan sa Diyos. You see, na kung bakit ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa amin, is because of these major statements na nakakalimutan natin mga kapatid na ito yung nagiging kadahilanan kung bakit most of the time, marami pong tao ang mas pinipili natin ang sarili nating papamaraan sa buhay po na ito. But brethren, let me remind you this morning that God is the author of life. God is the author of this life, and that's why there should be none of our ways that will be superior than His ways. Mga kapatid, inuulit ko po, Diyos ang may akda ng buhay na ito. Kung walang Diyos, walang buhay. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos na pamamaraan natin ang gusto nating masunod. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay po natin. None of our ways should be superior than God's ways because He is the author of this life. He is the author of this life. Makikita po natin ngayon mga kapatid sa mundong ginagalawan po natin, marami na pong tao, they try to run their own lives in their own ungodly ways. Pero mga kapatid, we can see that there is always a disappointing end. We can always see na ang katapusan ay disappointments. We can always witness na ang katapusan ay sa walang kwenta. You know why? Because that's their ways. Despite of all their so-called success in life, they still end up with a wasted opportunities that could have been much better if they put their life in the very hands of God. You see, kung nailagay po sana natin, mga kapatid, kung mas minipili po sana natin na ilagay yung buhay natin sa kamay ng Diyos, mas matindi pa sana yung pangyayari sa buhay nila. But because of their own pride and choosing their own ungodly ways, people today always have the disappointing end. Laging dun po nagwawakas. You see? Because brethren, listen to this. There is no life that can be truly enjoyed in this world if not preserved by the Lord. Again, let me repeat that, brethren. Wala po tayong pwedeng may enjoy or there's no enjoyable life in this world if not preserved by the Lord. And in fact, that's the title of this preaching, The Greatness of the Lord's Preservation. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia dito, mga kapatid. The Lord preserveth all them that what? Love Him. Mga kapatid, it's a great blessing that tayo pong nagmamahal sa Panginoon. If you really do accept and believe that you love God, then you know that your life is being preserved by the Lord. Wala nang mga kapatid, mas kakampante pa sa buhay na alam mong pinipreserve ka ng Panginoon. Oh, by the way, let's go first to the definition. You see, what do we mean by the word preservation? The word preservation, it means the careful maintaining and protection of something valuable, especially in its natural or original state. You see? So, ibig sabihin ng preservation, mga kapatid, it is a careful, yun yung pangangalaga, a careful, masusing pag-aalaga, mga kapatid. Sincere na pag-aalaga, masinsinang pag-aalaga at pag-iingat sa isang valuable na bagay ayon sa kanyang original, especially in its natural and original state. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat sa inyo, kung tayo po'y nakikinig sa Sunday school lesson 2 Sundays ago, pinag-usapan natin is about the doctrine of man. And I've mentioned it on our Sunday school that we are a special creation of God. You see, we are intendedly created by God.
You see that, mga kapatid? Kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin, the original state of mankind, the original state of our life is very valuable. Do you believe that? Amen? Bakit? Wala pa yung kasalanan eh. We are created in the image of God, after the likeness of God. That's why our life is a valuable life. You see that? Kaya nga mga kapatid, yung preservation ng Panginoon, doon niya tayo inilalagay. Gusto niyang ma-maintain ulit yun, mga kapatid. But sadly, it's because of sin na kung saan nag-alis sa atin sa valuable state of life. But brethren, praise the Lord, because in Luke chapter 19 verse 10, it is very clear that Jesus Christ came to save and to save the lost. Brethren, I'm talking about our salvation. Yung ating pong kaligtasan, mga kapatid, is one of the ways that the Lord is preserving our life. Yes, nandito na sa atin yung sinful nature, but it's a great blessing by God na ang Panginoong Jesucristo natin, pinili niyang sumunod para lang mai-preserve tayo at tayo maingatan at maprotektahan saan? Sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya nga po, para po sa aming mga bisita, hindi namin po kayo dinala dito para lamang sa relihiyon. Hindi po namin kayo dinala dito para lang magsaming makapagsimba kayo. We didn't invite you here traditionally, but we invite you to be our first-time visitor para masumpungan nyo na merong isang Panginoon, merong isang Diyos na may pakialam sa buhay ninyo. May isang Diyos na nais alagaan ang buhay ninyo. Merong isang Diyos na nagligtas sa atin sa kabayaran ng kasalanan para ma-preserve yung imahe ng Diyos sa buhay natin. That's the reason why we invited you here. Kaya nga mamaya, mga kapatid, sa ating pong mga bisita, seryosohin natin ang pagbabahagi ng kaligtasan sa kanila. You see, that's the reason why that is the main task of the church. Kaya po para sa aming mga bisita, mamaya may lalapit din po sa inyo at the end of the service, may lalapit po sa inyo para bahagihan kayo ng kaligtasan. Going back to what I'm telling you, brethren, preservation. The Lord is great in preservation. Mga kapatid, sabi ko po sa inyo kanina, wala tayong may enjoy na buhay sa mundo po na ito kung hindi po yan preserve ng Diyos. You know why? Because that's the bottom line of this borrowed life from God. There's no sense to enjoy the pleasures of life if you are going to enjoy it in a limited time. You see, alam niyo, makikita niyo sa panahon po ng tao ngayon, akala natin may enjoy mo hindi mo mauubos ang pleasure ng mundo. You see, kaya anong nasa isip natin, mapakristyano or hindi, nandoon palagi yung temptation na enjoy ang pleasure ng mundong ito. But let me remind you, brethren, let me remind each one of us, na tandaan po natin ngayong umaga po na ito, na hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo tatagal sa lupang ito. Why waste time enjoying the pleasures of the world rather than enjoying a life preserved by the Lord? Limitado lang. There's no sense of enjoying the riches of your life kung nasa hospital bed ka. Yes, may pera ka, may yaman ka, pero baong ka rin naman sa utang. Yes, sabi ko nga po mga kapatid, walang sense of enjoying a financial abundance kung meron kang maintenance. May milyon ka nga. Nagkikimo ka naman. May limpak-limpak ka ng pera. Monthly naman, kailangan mong hindi mawala yung maintenance. You see? That's the truth, brethren. Alam ko marami po tayong may ganyang kaso po dito. I'm not saying that this is you, but I'm telling you, brethren, na hindi po dapat tayo papayag na tayo, mga kapatid, pinapakita ko dito yung realidad ng mangyayari sa buhay po natin ngayon. You see, na huwag tayong pumayag, mga kapatid, na dalhin tayo ng dyablo sa isang kalagayan na ma-enjoy natin ang mga bagay na walang sense sa mundong ito. Because as I said, the only life that can be truly enjoyed is a life preserved by God. You see, mga kapatid, sin, yung kasalanan, sinira po tayo. It separated us from God and took away the hope na meron po tayo na protektado sana tayo ng Diyos. Going back from the very beginning. Pero mga kapatid, salvation is a great start of our life preservation. We are being preserved by the Lord. Now, alam niyo po mga kapatid, the reason why I made this message,
Because a story of a man. Hindi ko na po pakapangalanan. Pero meron po ako nakausap, mga kapatid. In fact, this message, nabuo ko po ito, with the reason na nakita ko po sa buhay niya how the Lord is preserving his life. How serious God is preserving his life in a way na hindi natin maiisip na, ganun pala yun. Eh, sabi ko nga po sa inyo kanina from the very beginning, maaring may nangyari sa buhay po natin, mga kapatid. Nangyayari sa buhay natin ngayon na hindi natin nauunawaan. Yung pala, yan ay may malaking kinalaman kung paano tayo pinipreserve ng Diyos. Now this man, mga kapatid, let me give you just a short back. Itong tao po na ito, this faithful Christian man, mga kapatid, kung prinsipyo ang pag-uusapan, he stands on the principles that made him outstanding from the other people. You see, hindi ko po sinasabi to para bigyan, para purihin natin siya, whatsoever it is. No. Sabi ko po, nakausap ko po ito, knowing him, he's standing in principles. Talagang yung stand niya sa principles ay talagang outstanding. And also, yung blessings na tinatamasa niya, as I can witness in his life, it's all because of his obedience to God. And one of the reasons I believe na ganun ang pagpapala sa kanya ng Diyos, hindi siya mayaman, pero nakikita ko, he is really being bountifully blessed by God with the blessings, whether material, financial, pero as I said, hindi siya mayaman. Hindi natin makikita yung tao po na ito na garbo mabuhay o namumuhay sa yaman. Hindi po. And as I can see the reasons kung bakit ganun siya pagpalain ng Panginoon, it's because of the reason that this man is faithful in giving. You see, he is one of the greatest giver of the church. You see, doon sa simbahan, he is one of the greatest giver ng simbahan po na yun. In fact, he is the biggest giver in the church. You see, and this man, mga kapatid, I'm not talking about young men. I'm talking about an adult man. And mga kapatid, speaking of his physical standing, physical appearance, sadly mga kapatid, sabi nga ni Ma'am Sheila nung pinagpaliwanag siya dito sa atin, chronologically, hindi na babagay sa kanyang biological age. Because this man, talagang makikita natin na this man, makikita mo if you can meet him, this man, I'm telling you, kahit sino yata dito sa nasa harap ko ngayon, hindi kayang gawin yung ginagawa niya. Physically. I'm not trying to say that to brag para pagyabang sa inyo, but just knowing this. Hindi. Si Lance kasi nakita ko eh. Hindi. Pero totoo po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. So nakikita niyo po binanggit ko sa inyo, he stand on the principles outstanding. His blessings because of obedience. His physical appearance, you see, it's because God knows that He is using him mightily. Kaya itong lalaki po na ito, sabi nga, physically wise, outstanding. You see, now, but brethren, tingnan niyo po mga kapatid. Sinisigurado ko, hindi ikaw yun. Mga kapatid, here's a situation. May dumating na sitwasyon sa buhay po niya, mga kapatid, that there are people, I don't know, hindi mo naman talaga alam, full story, but how the story na nalalaman ko, part of the story na nalalaman ko, may mga tao talaga na trying to put him in a compromised situation. Which we all, nangyayari po sa atin lahat yan. But I want you to learn from this, brethren. And I want us to see how the Lord, the greatness of the Lord's preservation in his life. There are people, mga kapatid, na sabi ko nga, trying to put him in a situation na makukompromise. You know, someone is trying to invite him na pumunta sa isang pagtitipon that includes people whom he do not agree with pagdating sa prinsipyo. They're not his enemies. Let me just make this clear. But they are not in the same principles. And brethren, it is biblical. It's biblical. How can two walk together except they be agreed? Kaya mga kapatid, let me remind each one of us, brethren, na dapat maging bold po tayo sa principles na binibigay sa atin ng Panginoon. Because even the principles of the Word of God, He is using that to preserve our life. You see, sabi ko nga po sa inyo, you know, of course, bagamat marami po sa atin na nalalagay sa ganun sitwasyon. Pero as I said, brethren, that's his situation. Dumating siya sa ganun sitwasyon.
And not only that, makukompromise yung kanyang principle stand, or maaaring hindi naman siya makukompromise, or let's just say, wala sa lugar yung kanyang principle. Kumbaga, mawawala siya sa lugar dahil he's standing with the principles and he's not to be with those people na wala naman sa prinsipyo ng salita ng Diyos. And then there's also time in his life na kung saan gusto niyang maging, this man is a giver. Talagang hanggat kakayanin at pagkakalooban siya ng Diyos, magbibigay siya. You see? And brethren, there's also a time in his life na kung saan gusto niya ring maging bahagi. Gusto niya rin kumbaga makapag-invest sa isang bagay, sa isang kapatiran nila sa simbahan, na gusto niya rin maipag-invest para, makatulong din doon. In good faith, talagang para makatulong, hindi para kumita. You see, para makatulong. Now, brethren, siyempre, ang gagamitin niya doon is what I've told you a while ago, is a blessing from God. Mga kapatid, let me remind each one of us na yung ginagamit po natin, mga kapatid, na resources, wag niyo pong aalisin sa isipan nyo na blessing yan ng Diyos. Kaya kung saan mo gagamitin yan, kailangan ingatan mo kasi tandaan mo, pinagpala ka dyan ng Diyos. Kung pera man yan at wawaldasin mo, kung pera man yan at wawaldasin mo, you see, mga kapatid, tandaan mo, blessing yan ng Diyos. Young people, are you listening? Hindi yan galing sa nanay at tatay mo. Pinagpala ka ng Diyos through them. The same thing din, mga kapatid, yung sinasabi ko po kaninang umaga. Hindi dahil naghirap tayo. Yes, naghirap ka, nagtrabaho ka, sumweldo ka. Pero tandaan mo, pinagpala ka pa rin ng Diyos, kaya sumweldo ka. You see? Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. Nandun siya sa part na yan. He want to be a blessing. And of course, He's going to use that. He's going to use kung ano yung blessing sa kanya ng Diyos para i-invest yun, mga kapatid. And He also had resources as well na talagang magagamit sa gawain ng Panginoon. Now, brethren, on the content of the story, kung bakit ko po sinabi sa inyo yan? Because, mga kapatid, this faithful Christian man, God is using him mightily in the ministry, pero nakita ko, bakit may nangyayari sa kanya, or may nangyayari sa kanya presently, na kung titingnan ko sa kanyang mga pinagdaanan, it's a minor thing. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kumbaga sa problema lang ang usapan, napakaliit na ito. You see, kumbaga hindi mo papansin, hindi natin titingnan na malaki itong problema na ito. And in fact, yung problema sinasabi kong pinagdadaanan niya na minor is just, it's a physical illness, karamdaman, mga kapatid. Pero very minor. You see, very minor, mga kapatid. And iniisip ko, bakit kailangan niya pang pagdaanan yung mga bagay na ito? Which, nagdaan na sa kanya, mas mabigat na problema, physically, or may mga dumaan na. You see? At nakita akong kamay ng Diyos. On his story, nakita akong kamay ng Diyos. But kaya pagdating sa mga ganitong pagkakataon, pinapahintulutan pa ng Diyos na mangyari sa kanya yung minor things. Alam niyo, mga kapatid, as I was thinking of that, I think God stopped me and showed me and told me, hey boy, he's my man. Akin yan. Tao ko yan. Anak ko yan. I know how to preserve his life for your life. Sabi ko, through the minor things, the Lord is keeping him. Tandaan niyo po yung meaning ng preservation. Careful maintaining and protection. The Lord, through that minor thing na hinihayaan ng Diyos na mangyari sa kanya, I have seen it. Kaya pala. Kaya pala pinahintulutan ng Diyos na mangyari yun. It's because may mga pangyayari sa buhay niya na ayaw ng Diyos na mapunta siya sa kalagayan na yun. You know why? Because sabi ko nga, unang-una binanggit ko sa inyo, principles-wise, his morality is preserved by the Lord. That's the first point. His morality is preserved by the Lord. That's what I've learned from his life. Mga kapatid, kung titingnan natin, sabi ko nga, hindi siya napunta. Hindi na siya ngayon makakapunta doon sa sitwasyon na sinasabi ko na invitation sa kanya. It's because of the reason na mayroong maaring mga tao that might be offended pag nandoon siya because he will not participate in a way na hindi nga tayo magka-prinsipyo eh. Huwag mo ipilit yun.
Nakukuha niyo po yung point, mga kapatid. The same thing, kung nakikinig po kayo sa Staying Alive, yan yung encouragement natin sa mga young people na may nagpapasayawan sa inyong eskwelahan. Manindigan ka sa katotohanan sa prinsipyo na kung Kristiyano ka, hindi ko kailangan gawin yan. Mga kapatid, God knows kung doon sa situation na yon, maaring hindi ka nga ma-compromise, but there are people that might be affected pagka tinignan ka. Kaya alam niyo, naisip ko, mga kapatid, kaya pala pinahintulutan sa kanya mangyari yung minor problem na yon. Yung pangyayari, ngayon nagkakasakit siya, sabi ko, kaya pala pinahintulutan yon. It's because the Lord is preserving His integrity. You know what integrity is? Integrity is incorruptibility. You see, mga kapatid, Psalm chapter 26 verse 1. Psalm 26 verse 1, marami pong verse si David about this. In the book of Psalms chapter 26 verse 1, sabi ng Bible, "Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in thee, therefore I shall not slide." Mga kapatid, makikita natin yung prayer ni David dito, that he walked in his integrity. And brethren, alam ng Diyos that this man is walking and living in his integrity. Based and molded by the principles of God's Word. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, ang gusto po ipakita sa atin dito, mga kapatid, na magandang matutunan po natin, there are times na hindi natin maunawaan, bakit kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari? Na mapunta ako doon. Ba't kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari? Or may pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa inyo, kaya naantala ka sa isang bagay na dapat na mangyari, na inaasahan mong mangyari, o inaasahan mong puntahan. Brethren, tandaan mo, merong pinag-iingatang integridad ang Diyos sa buhay natin. Brethren, let me remind you this morning, mga kapatid, kung integridad lang ang pag-uusapan, wala tayo. Why? Because there is none righteous, no not one. Because of sin, nawalan tayo ng integridad sa buhay. But because of the Lord's preservation, through His salvation, muling nagkaroon ng integridad yung buhay natin. Kaya nga yan yung pinoprotektahan sa atin ng Diyos. Young people, fathers, mothers, yan yung pinag-iingatan sa atin ng Diyos. Hindi man natin maunawaan, bakit ba sa simbahan natin ang hirap? Parang ang laking kasalanan, yung sumama ka sa JS Prom. Bakit ang sakit ka, malaking kasalanan? Yung normal naman sa labas na long-term engagement. Bakit kaya napakatindi naman, parang bigat naman ang kasalanan. Pag dito simbahan natin, katuruan, pag hindi ka nagtayos, talagang malaking kasalanan mo. Alam mo yung mga ganun, mga kapatid? Ilagay po natin sa isipan natin, hindi yan ginawa ng tao. Ginawa yan ang Diyos to preserve our integrity. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, there might be things na hindi natin naasahan. Bakit kaya pinatuloyan ng Panginoon? It's because of the reason, sabi ko nga, this man, the Lord is really preserving his integrity. Oh, by the way, those people na sinasabi ko sa inyo, they're Christians too. You see? Minsan, alam niyo po, let's be honest, there are times that that's our weakness. Minsan, pagka nandito, kaya natin magtabang-tabangan sa prinsipyo eh. Ha? Amen, amen. Minsan pag tayo, kaya natin pag nandito. Pero pag napabilang ka na sa mga Kristiyano rin, na hindi ka pa prinsipyo ng ating simbahan, that's the problem. You see? Kaya nga mga kapatid, when the Lord allowed something to happen, just for you not to be in that situation, unang isipin mo, thank God, pinreserve ako ng Panginoon. My morality has been preserved. The next thing, number 2, His blessing is being preserved by the Lord. Sabi ko sa inyo kanina, there are times, itong tao po na ito, he wants to invest on something. He wants to invest, in fact, kakilala niya, kasama yung simbahan. Pero sabi ko nga mga kapatid, out of good faith, not for personal reasons. But God knows that yung gagamitin niya, blessing sa kanya ng Diyos yun. Blessing sa kanya ng Diyos na ayaw ng Diyos na mawaldas. Mga kapatid, let me remind you, pinagpapala kayo ng Diyos para ma-enjoy nyo ang fellowship nyo sa Diyos. Ilagay po natin sa isipan na alam nyo minsan na nakakaugalian natin, mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, yun, punta tayo sa ganito, bili sa ganito, punta sa ganito.
Pag pinagpapala tayo, di po ba sounds familiar? Naririnig natin madalas sa pag pinagpapala tayo, doon tayo nakakalimot sa Diyos. Ang hindi natin naaalala na kaya tayo pinagpapala ng Diyos para manatili tayo in the fellowship with God. The more God is blessing us, the more that we should be intimate on our fellowship with God. Sabi ko nga mga kapatid, this man, grabe, pagpapala sa kanya. Nagkikwento siya, nakikita, witness ko rin sa kanyang buhay. Pinagpapala siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, nakita ko rin how the Lord is preserving His blessings. Malakay chapter 3 verse 11. Open your Bibles. Malakay chapter 3 verse 11. Grabe naman, giving na naman. Kanina, tad-tad na eh. Malakay chapter 3 verse 11. Babasahin lang po natin ito. Very familiar passage. Are you there? Amen. Alright. Sabi ng Bible, and I will what? Rebuke the devourer for your, na kanino mga kapatid, yung promise of rebuking the devourer. Iangat nyo sa verse 10, malalaman ninyo. Are you following, brethren? Are you following? Amen. Basahin natin yung verse number 10. Maganda yung verse number 10 eh. Bring ye all the tithes into the storehouse. At pag tinuloy-tuloy mo yan, I will pour you out the windows I pour you out a blessing, and that there shall be no room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and the devourer shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord. So you see mga kapatid, if our blessing is from our obedience, we will enjoy the promise of preservation that He will rebuke the devourer. Mga kapatid, bakit? Pinagpala ka ng Diyos eh. Kapatid, pinagpala kita. Hindi ko papayagan ang diablo na basta lang kuhanin yan sa'yo. Hindi. Kaya ako ito pinagpapala so that you can enjoy and you can know me more at magiging masaya tayo sa pagsasama natin. Kaya nga pag alam ko na gagalawin ng diablo ang pagpapala mo, I will rebuke the devourer. That's preservation. That's a careful maintaining and protection of God's blessing in our life. Yan yung dapat makita natin mga kapatid. Kaya nga paalagan natin ang mga blessings na tinatanggap natin. And we have to make it sure na yung blessing na yan ay magbabalik sa atin sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. And mga kapatid, sabi ko nga, this man, sabi ko, how God is great in his life. Alam ng Panginoon na mawawaldas yung blessing dun eh. Bakit? Yung paglalagyan niya ng blessing is out of obedience. You see that, brethren? Kung nakukuha niyo po yung story, mga kapatid, yung paglalagyan ko ng blessing, maglalagay ako kay Brother Dominic ng isang blessing. Brother Dominic, ito ba, maganda to. Binagpala ko ng Panginoon, Brad, ito maganda to, gamitin natin dyan sa ano mo. Ang problema ngayon, alam ng Diyos kung anong kalagayan ni Brother Dominic eh. Alam ng Diyos ng kalagayan ng sino mang tao na pupuntahan ng blessing natin. If God knows that this is an obedient man, disobedient man, I'm talking about disobedience on giving, He will rebuke the devourer for your sake. Naunawaan ba natin kung gaano proteksyonan ng Diyos yung blessing natin? Na minsan hindi natin na-appreciate, akala natin, basta lang ang Diyos. Parang minsan ang pakiramdam ko, this is just for me, brother, I don't know about you. Pero minsan ang tingin ko, parang pag binigyan ka ng Diyos ng ganyan, ito blessing ha, ito, dahil sumunod ka sa akin, ito blessing. Thank you Lord, pambira, shopping ka agad. Parang ang pakiramdam natin sa Diyos, nagtatapon ng pera eh. No, hindi ganyan ang Diyos. Nagbi-bless ang Diyos with a purpose. Kaya nga naunawaan niyo po kung bakit even our giving is with a purpose. Because that's how God gives His blessing. It's with a purpose. Kaya nga if God bless us because of His purpose sa pagpapala sa atin, He will rebuke the devourer if there will come a time that this devourer will waste your blessing.
He won't allow it. The same thing na nangyari po sa tao po na ito. Kaya sabi ko, alam niyo po, nakita ko mga kapatid, kung gaano kadakila ang Panginoon. You see, the Lord knows na yung focus ng kanyang blessing is where His heart is as well. Matthew chapter 6 verse 9 to 21, binanggit ko po sa inyo kanina, kaya ako sinabi sa inyo, na antayin nyo, mapapag-usapan natin ulit. For where your treasure is, there will your heart be also. You see, at alam ng Diyos na itong tao na ito, this faithful Christian man, alam ng Diyos na yung puso niya ay nasa gawain ng Diyos. Alam ng Diyos na pag pinagpala ko itong anak ko na ito, babalik niya yan sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ganun niya, bountifully niya pinagpapala itong tao na ito eh. Kaya nga kasi alam niya na ibinabalik niya sa gawain dahil nandoon yung puso ng tao na ito sa gawain. The more blessings na binibigay, kaya nga yung ikot ng blessing, alam ng Diyos. Kaya nga, nung alam ng Diyos na darating sa isang sitwasyon, teka lang, hindi ko pahihintulutan na ma-waste yung pagpapala mo. Akin ka eh. Sabi ng Diyos, akin ka. Mga kapatid, hindi man natin ito mandalas nararamdaman. I'm trying to make you, I'm not trying to make you emotional. Pero mga kapatid, maging sensitibo naman tayo. Maging sensitive tayo sa pagkiklaim ng Diyos sa atin bilang anak niya tayo. Nakaramdam na ba tayo ng pagkakataon? Through God, alam mo yun, ito lang maganda makita natin. Through the Lord's preservation, yan yung isa sa pamamaraanan niya to remind us, akin ka anak. Akin ka. Akin ka. Kaya nga alam niyo po ba may pagkakataon sa buhay, maaaring may na-experience na kayo na may pagkakataon sa buhay ninyo na pwede na kayong kuhanin ng dyablo, agawin na kayo ng dyablo sa Diyos. Pero anong ginagawa ng dyablo? Hindi. Akin ka. Akin ka. Minsan maaaring hindi natin isipin, ba't kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa Kanya yun? Ang hindi natin alam, kung kukunin ka na rin, Diyos na nakakaalam mga kapatid. I'm not trying to dictate you na ganito mag-isip ang Diyos. Pero kung alam ng Diyos na mas pakikinabangan ka na ng mundo, kaysa sa Kanya na anak ka niya. We might not understand when God said, Son, go home. Son, go home. Kaya minsan ang tanong natin, bakit kung sino pa yung ginagamit ng Diyos, yung pa yung madalas na namamatay? I'm not trying to scare you, brethren. But that's reality. Di ba totoo po yung sinasabi ko? You are all witnesses of that. This is not a joke, brethren. Minsan nakakatawa lang. Pero kung sino pa yung faithful, yung pa, alam niyo bakit? I don't know if God's reason is, but maybe it's because, yun yung sinasabi ko sa inyo, may hindi tayo mauunawaan na Diyos lang nakakaalam. But one thing I can assure you, it's just because the Lord doesn't want us to waste our life. Kaya nga, if that's His way of preserving us from compromise, anak, dito ka na lang sa akin. Dito ka na lang sa akin. Mas maayos ka sa akin kesa dyan ka. We might not understand that, brethren, but that's how He is preserving us. That's the great thing na mayroong salvation, mga kapatid. Alam niya, kanina pinakanta ni Sir Willie, mention over the hilltop, gaganda pa ba yung kalagayan mo dito? Bagamat hindi naman tayo nagmamadali, mga kapatid. Pero may gustong willing, sige lang. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Pero we all know na talagang maganda ang kalagayan natin pag umuwi tayo sa Diyos. And it's all because of the reason that we are being preserved by the Lord. Mga kapatid, His blessing, His morality is preserved. His blessing is preserved by the Lord. His physical is preserved by the Lord. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, nag-usap kami ng tao na ito, sabi ko, may karamdaman siya. But he's feeling a lot better. Pero mga kapatid, alam niyo po, nakakatawa, may sitwasyon sa buhay niya na may isang bagay na kailangan sa buhay. Na pag-uusapan lang namin ito. But God knows, brethren, that He needs time to recover. He needs time to recover. Kaya nga yung makaka-apekto sa recovery ng kanyang physical body, kinat ng Diyos. Bakit? Marami pa tayong trabaho. Kailangan kanila. Kailangan kanila. Kailangan kita. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, sabi ko minsan, akala natin, yung biglang mawawala sa atin, akala natin importante. Iisipin natin, Panginoon naman, importante sa akin yun. Hindi ko naman ginagamit kung saan eh. Pero tinanggal sa atin ng Diyos. Huwag tayo kagad nagtatampo sa Diyos.
Huwag tayo nagkakaroon agad ng question sa Diyos o nagkakaroon ng hinanakit sa Diyos. It is just one way of the Lord's preservation na hindi man natin naunawaan, but it's because of the reason, gagamitin kita, anak. Gagamitin kita eh. Young people, naunawaan nyo ba? Fathers, mothers, naunawaan nyo ba? Yung kaisipan natin, akala natin itong physical na katawan na to, wala na to, matanda na to. No, pag sinabi ng Diyos na gagamitin ka ng Diyos, and He has His own way to preserve this physical life. If the spiritual is being preserved, eto pa. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, physically wise, ay sabi ko sa inyo, sadly, may mga kasamaan ako, pero parang baka hindi pa nila abutin at hindi talaga nila naaabot. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito nakita ko mga kapatid, because mahalaga ang kanyang physical sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, look at this man, sabi ko nga, nakita ko mga kapatid, sabi ko, kitang-kita ko mga kapatid, malapit na po tayo mag-close. But I just want to see you on this very simple message, a very simple message raised from the testimony of this faithful man. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga binibigyan nating halaga, morality, blessings, and the physical life. Nakita ko po dito mga kapatid, how the Lord preserved him. Alam niyo po kung sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan lang na isang sakit. Sa pamamagitan lang na isang sakit, etong tatlo na ito. Nakita ko dito kung gaano kadakila ang Diyos sa pag-preserve ng buhay niya. Just because of a minor. Kung ako tatanungin, it's just minor for him because I've witnessed na may matindi pang nangyari sa kanya eh. Pero minor lang ngayon. Ikukumpara sa mga past na nangyari sa kanya. But brethren, kung doon sa minor na yon, makikita natin ang greatness ng preservation ng Diyos sa buhay niya. Now which, brethren, this morning I would like to encourage you, yung mga minor na nangyayari sa buhay natin, na maaring tinatanong natin ng Diyos, bakit mo pa pinahintulutan to, Panginoon? Brethren, let me remind you, it's God's preservation. It's God's way of preserving your life. Let me remind you, there's no Baptist faith if the Lord didn't permitted the persecution to come to the church. In the book of Acts chapter 11 verse 9, the church at Jerusalem was persecuted and they were scattered abroad. Pero pinahintulutan ng Diyos yon para yung mga taga-Samaria ay maabot, yung mga taga-Galatia maabot, para even the Gentile people ay maabot because His plan of salvation is to the Jew first, to the Greek, and to the regions beyond. Paano niya na-accomplish yun? Persecution. Do you remember that, second-year students? Baptist history, do you remember that? Through persecutions. Sabi ko nga sa inyo, minor lang yun doon sa taong binabanggit ko sa inyo eh. Pero hindi minor yung persecution ng mga forefathers natin. The persecution nila, buhay ang kapalit. You see, kaya nga mga kapatid, mag-isip po tayo. Huwag nating questionin ang Diyos kapag may nangyari sa atin ng minor lang na problema. Bakit ba ihintulutan ng Diyos yan? Dahil meron siyang gustong ipagkapreserban ng buhay mo. Brethren, God is the author of this life. He knows kung anong patutunguhan ang buhay natin. Ang Diyos ang nakakaalam kung mapapahamak ka na anak o hindi ka mapapahamak, kung mapapasira ka na o papupunta ka sa kayusan. Diyos ang nakakaalam niyan. Ang kaya lang natin ikwento ay yung nakaraan. Pero yung mangyayari pa lang, Diyos ang nakakaalam. Kaya nga, yung current situation natin ngayon, maybe physically you are sick, isipin mo muna, hindi yan pinahintulutan ng Diyos. Unang-una, it's because of the reason na ikaw ay pinipreserve ng Diyos. Maring sabihin natin, hindi kaya pinapalo ako ng Diyos? Brethren, listen to this. Even chastisement is God's way of preservation. Whom the Lord loveth, He. You see? Kaya niya tayo kinokorek kasi ayaw niya tayong manatili sa kapahamakan. That's preservation. You see how great the Lord is in our life, brethren? Kaya wag nating basta-bastahin, wag na tayong magtanong sa buhay natin, kundi patuloy lang natin purihin ang Panginoon.
Praise the Lord! For great is my God in preserving my life. Whatever your current situation is, just like this man, patatapusin ka rin ng Diyos. Maaaring pinapalipas lang ng Diyos yung maaaring mangyari na ikakapahamak mo. Kaya pinahintulutan niya mangyari yon para ma-preserve ka dito, para pagkatapos nito, malakas ka dito. Ito yung ikakapahamak mo eh. Kaya bibigyan kita ng sakit dito para mapakapahinga ka dito. Pagaling mo, malakas na naman ako. Why? Because the Lord preserved you. Brethren, there's nothing deep on this message. I'm done. But I would just like to encourage everyone. Mga kapatid, maging sensitive tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Nakakala natin minor lang. Hindi natin alam. Preservation na pala ng buhay natin. Akala natin, basta-basta lang. Yung pala preservation ng future ng anak natin. Akala natin, basta-basta lang, minor lang yung nangyari sa iyo. Ang hindi mo alam, preservation pa yan ng apo mo. You see how the Lord preserves? Kaya lang natin ikwentong nakaraan. Pero Diyos ang nakakaalam ng mangyayari pa lang. Just trust the greatness of the Lord's preservation. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, for this message that you have given to us. I've done my part, O God. Thou knowest what's in my heart. Mula pa ng ginagawa ko po ito, Panginoong outline po na ito, hiningi ko na po kayo. I've asked for your guidance, for your wisdom, knowledge, and understanding. All are yours, O God. All yours, O God. That's why I'm asking you to please continue to touch the hearts of every one of us inside this auditorium, O God. And once again, make us sensitive, O God, and be grateful on your greatness on preserving our life. While the Holy Spirit is speaking to your hearts, brethren, let's make business with God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay John Hill. Salamat sa pangunawa na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Nawa po ay patuloy po namin marirealize that it is you, the giver of life and the preserver of life. Thank you for preserving our lives, O God. Salamat na sa panahon na hindi po namin naiintindihan kung bakit nangyayari po sa amin ang mga bagay na ayaw po namin mangyari. But if it is your way, O God, to preserve our lives, we praise you. We honor your ways. Help us always, O God, to understand so that we could always acknowledge your ways. Lagi po namin pasasalamatan ang inyong pamamaraan sa mga bagay, panahon na hindi po namin naiintindihan. Salamat, Panginoon, sa anumang nawawala sa amin, it might be time, resources, and also health, O God. But it's clear in our minds this morning that is your way to preserve us. Thank you, O God. We praise you.
In Jesus' name, Amen.